Ano sa tingin mo ang salita ng Diyos? Sa mundo ngayon, marami ang nagdududa. Marami ang hindi naniniwala. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay totoo o na salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na si San Pablo ay ipinapaliwanag niya kay Teofilo na ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi ito yung isang bagay na chismis lang o gawa-gawa lang. Dahil ito ay nagsalin-salin na. Ibig sabihin, historical na ito. At siya mismo ay naging saksi sa buhay at pasakit ni Jesus. Kaya nasabi niya kay Teofilo na ito ay mapagkakatiwala ng salita ng Diyos. Ito ay totoo. Na kaya hanggang ngayon ay dapat tayo rin ay magtiwala na ang salita ng Diyos ay totoo. So ang tanong ay, paano ba natin isinasabuhay ang salita ng Diyos? The Word of God is certain, sabi nga, totoo. Pangalawa, ang ating Jesus, ang ating Diyos, nung siya ay magsimulang sa kanyang misyon, ay hindi lang siya basta-basta nagtiwala sa kanyang kakayahan, sa kanyang sarili, kundi siya ay kumapit sa paggabay ng banal na Espiritu Santo. Ito yung tinatawag na empowerment of the Holy Spirit. Isang paalala din sa atin na tayo ay sa buhay natin habang tayo ay gumagawa ng ating mga misyon na galing sa Diyos, kailangan ito ay paggabay tayo sa banal na Espiritu Santo. Pangatlo, si Jesus ang fulfillment, ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan, lalo Prophet Isaiah. Sabi niya, Lord, the Spirit of the Lord is upon me. Sabi niya, who will bring good news to the poor, proclaim freedom for the captives, give sight to the blind, and set the oppressed free. When we read the Word of God, sabi nga, we are reading the God who fulfills His promises. Siya mismo, yung Diyos na tumupad sa pangako ng Diyos. We just need to be faithful to Him, magtiwala sa Kanyang salita na totoo, at mangyayari ito dahil ang pangako ng Diyos ay laging natutupad. At pang-apat, meron tayong responsibilidad na ibahagi rin itong mabuting balita. So naniniwala tayo sa mabuting balita at ibahagi din natin ang mabuting balita. We are part of the mission. We are part of proclaiming the good news to others. Ang tanong ay, are we living as proclaimers, as witnesses? Marami tayong experience sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Ito ba ibinabahagi natin upang ang iba ay makilala ang Diyos at mapalapit din sa Kanya? So, paanong paraan? Sa mga conversations natin, sa mga pagkipag-usap natin, nandun ba ang Diyos? Naririnig ba nila ang Diyos? Sa mga actions natin, sa mga gawa natin, nakikita ba sa mga gawa natin, hindi lang sa salita, ang Diyos? Ang good news, sabi nga, ang pagmamahal ng Diyos. Isa pa ay yung mga choices natin sa buhay. Sa pagpili ba natin, sa mga desisyon ba natin, kasama ba ang Diyos? Napakahalaga na pag tayo ay nagdidesisyon, siyang unang tanungin natin, siyang unang takbuhan natin. Ako, personally, ito yung natutunan ko sa buhay na dati, kung meron akong gusto, meron akong plano, ay sige lang. Yung diskarte ko muna ang masusunod. Pero habang ako ay tumatagal sa pagsunod sa Diyos, ay marami siyang tinuturo sa akin na dapat siya ang unahin ko sa aking buhay. Kaya ang misyon natin ay to point others to Jesus, to God.
Ito ang pinaka main role natin, ang mission natin sa buhay, na ilapit ang iba sa Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo ngayon, lalo ngayong linggong ito, ay ito yung tinatawag na National Bible Sunday o yung Sunday of the Word of God. Nakafocus tayo pagpapaalala sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Psalm 119 verse 74 na sabi niya, I hope in your word. Tayo ay umaasa sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang emphasis ngayong araw na ito, ngayong linggo, January 26, ay yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Alam nyo, sa buhay natin bilang isang tao, napakahalaga yung word, yung salita. Diba? Sabi nga natin kuminsan, sampalin mo na lang ako. Huwag mo lang akong pagsalitaan ng masakit. Bakit? Kasi pag sinampal ka, ilang minuto lang, mawawala na. Di mo na maramdaman yung sakit. Pero pag salita ang lumabas sa ating bibig, kahit habang buhay, nandun yun. Naaalala mo lagi. Kasi pag lumabas na sa ating bibig, mahirap nang kabigin, mahirap nang bawiin. Kaya napakahalaga itong salita sa ating bilang mga tao na ingatan natin lagi. Words are powerful. May kapangyarihan. Kaya nga, pag tayo ay sumusumpa sa ibang tao, nangyayari. Dahil may kapangyarihan. Pag words can break and words can give life. It can also kill. Sabi nga, it can create and it also can kill. Kaya maingat tayo sa ating mga salita. Ang salita natin ay kung ano yung laman ng puso natin, yan ang lumalabas. In the abundance of the heart, the mouth speaks, sabi nga. Kaya madaling malaman ng isang tao kung anong laman ng kanyang puso dahil sa kanyang mga pananalita, sa uri ng kanyang pananalita. Kaya nga, maging maingat tayo. Lalo na sa social media. Ang social media ay gamit na ito, lagi ang inilalabas ngayon ay mga kasinungalingan, lies. Kaya pag tayo ay palaging sa social media, kung yung naririnig natin ay laging mali o fake news, paulit-ulit yan hanggang mamaya naging totoo na ang sa tingin natin totoo na at nagiging parte na ng ating sistema. Kaya ang daming mga ganung bagay na tinuturo ng mundo sa atin na mga fake news. Akala natin tama pero pag titignan natin sa salita ng Diyos ay malayo. Hindi yun ang kanyang katuruan. Kaya nga, ang salita ng Diyos kumpara sa salita ng tao ay makapangyarihan. May buhay, nagbibigay buhay. Ang salita ng tao, lalo na pag fake news, ito ay nakakamatay. Nakakamatay at hindi ito mapaglikha, kundi mapagsira ng relasyon, mapagsira ng samahan. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago sa buhay ng isang tao. Magandang example itong si Saint Agustin, di ba? Saint Agustin ay talamak na makasalanan, sabi nila. Siya ay babaero. Kaya lang dahil sa salita ng Diyos, sa panalangin ng kanyang ina, ay nabago siya. Kaya makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag palagi nating binabasa o pinag-aaralan itong salita ng Diyos, merong epekto sa atin. Sabi ko nga lagi, sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, gagawin ko yung mensahe ng Diyos, pagninilayan ko at aking ibabahagi, at bahala na ang Diyos. Dahil alam ko kung sinong nakakatanggap at nakakarinig ng salita ng Diyos, siguradong may pagbabagong nangyayari. May biyayang dala, may kagalingan. Bilang mga Kristiyano, isinusugo tayo para ihayag ang kanyang salita. Para yung iba ay, yung mga bulag ay makakita. Yung mga nakabilanggo ay makalaya. Ganyan. Yung mga sinisiil ay magkaroon ng
kaluwagan sa buhay. At maligtas, ipahayag ang pagliligtas ng Diyos. Kaya ngayon tayo ay nabubuhay sa karukhan. Itong karukhan o itong kahirapan sa buhay ay pumapatay sa atin. Kaya nga makikita natin na ang 'pag tayo ay kulang sa salita ng Diyos, tayo ay marupok, tayo ay may karukhaan. Hindi lang sa ating mga pangailangan pisikal, kundi lalo sa ating spiritual. Yung mga bata ngayon, dahil nalululong sa social media, kahit matatanda, 'pag nalulung sa social media, hindi mo na binibigyan ng pagkakataon yung salita ng Diyos. 'Pag nakita mo yung salita ng Diyos, dinadaanan mo lang. Di mo man lang binasa, sigurado na ang buhay mo ay may kulang, may kulang. Kaya nga sa aking cellphone, lagi mas lalo kong tinitignan yung binabasa yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi kung ano yung binabasa mo sa social media, lalo na kunwari Facebook, alam ni Facebook kung ano yung gustong-gusto mo. Kaya pag alam niya na gustong-gusto mo yung mga sumasayaw, yung mga kung ano-anong ginagawa, yun ang palagi niyang pinapalabas. Pero kung ang gustong-gusto mong pakinggan, basahin, panoorin ay ang salita ng Diyos, yun din ang lumalabas sa feed mo, sa wall mo. Kaya mag-ingat tayo dahil ang salita ng Diyos ay nakakapagbago, sabi nga, nakakapagbigay ng kagalingan sa atin. So, ang kahirapan natin ay dala na rin ng kakulangan sa salita ng Diyos. Dala na rin ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya nga, tayo ay nabibilanggo dito at gusto tayong palayain ng Diyos. Gusto tayong palayain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Dahil ito ay nakakapagpalaya. Kaya nga, ang isa sa mga problema natin ngayon, kahit saan ka mapunta, lalo na sa Pilipinas, ay korupsyon, di ba? Dahilan nung pagiging mahirap tayo. Bakit? Dahil pinapayagan natin na magkaroon ng korupsyon. Hindi tayo umiimik. Sabi nga, pag tayo ay hindi umiimik, ibig sabihin, tinotolerate natin. At isang kasalanan yon, sin of omission, na yung pinapanood mo lang, pinapayagan mo, lalo na kung nakikiisa ka. Dahil pinapayagan mo ang korupsyon. Kaya ang Pilipinas, ang buhay natin ay mahirap dahil natututo tayong hindi gumawa ng tama. Diba? Ay maraming kahirapan. Bansa natin masagana. Maraming natural resources. Sabi nga, hindi naman tamad ang mga Pilipino. Kaya lang maraming tao ang makapangyarihan na laging inaabuso. Hindi lang makapangyarihan, hindi lang yung mga mayaman, kundi kahit yung mga mahirap din, umaabuso. Gusto yung madaling buhay, gusto yung madaling kumita, ayaw maghirap. Pero sa salita ng Diyos, anumang meron ka, kung ito'y pinapahalagahan mo, mabibiyayaan ka. At mapagkakatiwalaan ka pa ng mas malaki. Kaya nga, ito yung kahalagan ng salita ng Diyos na kailangang idikdik natin sa ating isipan, idikdik natin sa isipan ng ibang tao. Kahit paulit-ulit. Dahil every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, merong nababago. Merong tayong natatanggap na bago, biyaya o kagalingan. Merong pag-asa, may kapayapaan. So kaya nga, isa sa mga misyon natin, tayo ay dapat tumulong sa kaharian ng Diyos. Ito yung ating responsibilidad. Ako bilang isang inhinyero, habang ako'y tumatagal sa aking propesyon, parang nag-iiba yung aking pananaw. Mas ang binibigyan ko ng importansya ngayon na tinutulak ako ng, alam ko ang Diyos, na maging inhinyero sa pagpapatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa pamamagitan ng maaring hindi sa building,
pero sa salita ng Diyos. Sa aking mga gawa, sa aking mga salita, sa aking pang-araw-araw na buhay, ay maging isang inhinyero ng karera. Kayo rin, kung ano man yung pinagkakabalan nyo sa buhay, hindi ka man, isa ka man ay isang guro, isang kasambahay, o isang may bahay, o ano man, pwedeng gagamitin ka ng Diyos na maging, tawag dito, ah, obrero, o laborer niya, o ah, tagagawa niya para ma-build ang kingdom of God dito sa lupa. Kaya kapatid, napakalaki ng ating responsibilidad. At ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa buhay, yung nagagawa mo yung mission mo sa buhay. Pag hindi mo nagagawa, ay hindi ka mapakali. Hindi ka makatulog ng maayos. Pero pag nagagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, sumusunod ka, ay siguradong meron kang kagalakan at kapayapaan sa buhay. Kaya sa social media, mas maganda tumulong tayo na mas ipahayag natin ang salita ng Diyos. Hindi yung laging pa-cute. Mas magandang i-post natin yung salita ng Diyos dahil nagiging cyber missionary tayo. Ibig sabihin, tayo ay nagagamit ng Diyos. Nakatulong tayo na labanan ang kasamaan. Ang salita ng lang Diyos lang ang makakaharap sa kasamaan dito sa mundo. Kaya malaki ang ating papel. Kaya tandaan natin, pag paulit-ulit nating naririnig ang isang bagay, ito ay nagiging totoo kahit fake news. Kaya tingnan natin sarili natin, baka maraming fake news na nasa sistema na natin. Tanggalin natin. Dapat nakatuon tayo dun sa tama, yung truth, sabi nga, yung katotohanan, na ang katotohanan ay galing sa Diyos, galing sa salita ng Diyos. So, nawa tayo maging matapat sa ating paglilingkod, sa pagpapahayag sa mabuting balita. 3 bagay ang narinig ko sa isang pare, sa isang bishop, na na, na, na nakakapagpalabas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano yun? Una, believe what you read. Believe what you read. Pangalawa, teach what you believe. Pangatlo, practice what you teach. Sa una, believe what you read. Parang sinasabi niya na pag nabasa mo, kailangan tanggapin mo. Kailangan mag-reflect ka, magnilay ka. Kailangan dalhin mo sa iyong puso para ang salita ng Diyos ay makapanahan sa atin. We need to believe what we read, yung the Word of God. Pangalawa ay we need to teach what we believe. Kung ano ang natanggap mo, ibahagi mo. Obligasyon nating ibahagi. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga anak natin. Kukwento natin ang banal na salita ng Diyos. Kukwento natin yung nangyayari. Kasi kung minsan, tayo mga magulang, para bang dahil busy ang mga anak natin sa social media, hindi na natin sila pwedeng kwentuhan ng salita ng Diyos. Ako, pilit kong kinikwento lagi. Habang kami kumakain sa labas, o sa pagkainan, habang kami nagbibiyahe, kinikwento ko na gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. At kinikwento ko yung nabasa ko na ganito ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi kailangan idikdik natin. Dahil hindi makakalimutan ng mga bata, ng mga tao, kung ano yung naririnig nila sa atin. Dahil sabi nga, we need to share what we believe. Pangatlo ay we need to practice what we teach. Ibig sabihin, pag tayo ay nakatanggap, naniniwala at ibinahagi natin ang isang salita ng Diyos, kailangan makita rin sa buhay natin. Hindi lang sa salita, kundi naisa sa buhay din natin. Mas maganda nga yung our actions do the talking. Sabi nga, action speaks louder than words. Di ba? So, kahit hindi ka nagsalita, pag nakita sa buhay natin na
nagkakatugma o nakikita nila yung magandang buhay at nakita nilang presensya ng Diyos sa buhay natin, well, kahit hindi ka na magsalita, how much more pag ikaw ay nagsalita rin? Dahil ito ay isang kahangahangang misyon na nagagampanan natin sa Diyos. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay naging tao at sa pamamagitan ni Jesus. At ang salita ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan sa buhay natin. Kaya nawa tayo ay magamit ng Diyos, maging dahilan para tayo ay makapagbahagi ng biyaya ng Diyos, yung kanyang salita. So, gusto kong i-end ito sa isang narinig kong kwento. Sabi nga ng isang tao daw, when I was 16, I wanted to change the world. Then, when I was 26 years old, I want to change my country. Napag-asawa siya at sabi niya, when I was 40, I wanted to change my family. Now, I am at 60, I want to change myself. At napagtanto niya, kung binaliktad ko sana, sabi niya, nung age 16 ako ay binago ko ng aking sarili. Sana, sabi niya, nung naging 26 ako, nabago ko konti yung aking pamilya. Nung ako'y 40, nabago konti ang aking bayan. At 60, nabago konti ang mundo. Kaya nga mga kapatid, itong kwentong ito ay, ang pagbabago ay dapat ngayon na. Ngayon na. Kung gusto mo magkaroon ng isang buhay na may kahalagahan, worthwhile, worthy, sabi nga, may value, ang pagbabago ngayon na. Dapat tandaan natin, ang goal natin sa buhay ay mapunta sa langit, kasama ang Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi, see you in heaven, dahil ito ang ating goal, bawat isa sa atin. Ang araw-araw sa ating paggawa, sa ating buhay, dapat ang ginagawa natin ay nagpapalapit sa Diyos. At pagdating ng panahon, pag tayo ay pinauwi na ng Diyos, kanyang tahanan, handa tayo. Kaya, kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay, sa buhay natin at ibahagi upang ito ay gumana sa ating sistema at gumana sa ating mundo. Isang mapagpalang linggo sa inyo, sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.